sa atin ng encouragement sa bawat isa. God bless po sa inyo mga mothers, mga young people. This is the backbone of the church. Amen. At sa lahat na nandito ngayon, purihin ang Panginoon. Nagagalak po tayo kapatid na tayo muli ay nagkita-kita muli. Sister LB nandito siya. God bless you, Sister LB. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. Sabi ko kanina lang napag-usapan ka namin, hindi nandito ka na agad. Answered prayer agad Kasi talaga pupuntahan ka namin. Naka-ano lang kami, ni Sister. Napapag-usapan namin nila Sister Tasing kanina. So yun, purihin ng Panginoon. So ang Panginoon, mga kapatid, ang patuloy na namumuna po sa bawat isa. Sabi nga, napaganda na siya pong ating center ng ating buhay. Sentro siya ng ating buhay. And God bless din po kay God bless din sa aking mga anak, si Rusty and Juicy. Narating po nila ang ika-13 year ng kanilang pagsasama. Amen. And dalayan ko na more years to celebrate sa inyo at kay Resi binigay sa inyo ng Panginoon isang blessing. Amen. At yun nga, this coming Thursday, this coming Thursday ay magtatrabaho na rin siya papuntang Hong Kong. So, isang opportunity yan para sa kanila din na bigyan ng Panginoon, parang kailan lang na dinesire at nanalangin, and then ito'y dumating na. So, ganun lang po kapatid, patuloy ang buhay, kahit saan tayo mandali ng Panginoon, kahit saan mandakot tayo dadali ng Panginoon, kasama natin ang Lord. Amen, di ba? Maging kay Sister Catherine, is coming July yata, no? Babalik ka na rin, no? July 6. So, nandyan po lagi ang pag-iingat ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So, yung sa announcement ng kapatid, kung ma-inform po ni Sister Tasing, mamaya, si Sister Sally, kung confirm po, this coming Friday, magkakaroon po ng Bible study po doon, kila Sister Sally. Depende na lang po kung yung time nila doon ay hindi po, wala pong conflict na schedule po sila. So, i-announce ko na lang po, paalap ko na lang po sa GC natin kung matutuloy po o hindi. So, Sister Tasing, mag-message lang kayo sa GC kapatid, kung yun po ay lulubin ng Panginoon this coming Friday. Amen. And then, yung plano natin, malapit na, napag-usapan na namin ni Brother Ian. Yung nilalagay po natin dyan sa harap natin. So, may sukat na po na ibinigay ko po doon. 12 inches by 96 yun, Brother Ian? Kung sakto po doon, sa kulay white, hanggang doon sa may dulo ng white din. Amen. So, magkakaroon pa tayo ng dyan, yung pangalan po ng church na po natin na Spirit of Unity and Love. Yun po ang ilalagay po natin dyan. So, hindi lang po siguro maging tarpaulin, ano po natin yun, ilalagay po natin sa frame para mas maganda, hindi siya malupot. So, napag-usapan na namin ni Brother Ian, although mayroon naman ng budget para doon sa tarpaulin, mga kapatid. So, purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, hindi po lingid sa inyo, kapatid, na si Josie po ay papunta po sa this coming June 26. At nais ko po siyang tawagin dito, kapatid, para ipag-pray po natin siya. Idalangin natin, idulog natin sa Panginoon ang kanyang gabay, ang pag-iingat ng Lord sa atin. So, dito ka. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Iko po natin ating mga ulo. Amen. Yes, Jesus. Nakinang Diyos, maraming pong salamat po sa pagkakataong ito, Lord. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkakalob mo sa bawat isa. At Lord, narito po si Diyos, Panginoon. Dalayin po, Panginoon. Yung pong pag-iingat po sa Kanya,
patungong Hong Kong, Lord. Ang gabay at pag-iingat mo, Panginoon, ay patuloy pong igawad sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Nandito po siya, Panginoon. Sabi nga ng awit kanina, Lord, inaalay niya ang kanyang buhay, Panginoon. Yes, Jesus. At Lord, narito po siya, Panginoon. Oh, Jesus. Tugunin mo ang kanilang mga dalangin, Panginoon. Ang kanilang design ng kanilang mga puso, Lord, ipagkaloob, Panginoon. At sa oras pong ito, Panginoon, sa oras ng kanyang pagpabiyahe, Panginoon, ingatan mo po ang kanyang masakyang eroplano at dalhin mo, Panginoon, na safe and sound, Panginoon, hanggang sa makarating siya, Panginoon, sa lugar ng Hong Kong ng kanyang pagtatrabuhan. Ingatan mo po sila doon habang siya po ay nagtatrabaho, Panginoon. Ingatan mo rin po kanyang pamilya, ang bawat isa, Panginoon, na nagmamahal sa kanya, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa biyaya patuloy na pinagkakalo mo sa mag-asawang Lord, maging kay Resty at kay Resi, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, gumabay at mag-ingat po sa kanila, Panginoon. Maraming pong salamat po, Lord, sa katugunan, sa lahat ng aming mga dasal, Panginoon. Alam po namin, Lord, mga bagay na, Panginoon, ikalooban mo, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang si Joseph, Panginoon, sa kanyang pagpatungo, Lord, sa lugar ng Hong Kong, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, at pinupuri ka namin muli. At ang mga bagay, Panginoon, na ito, Lord, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo, Lord. Maraming pong salamat, at Lord, thank you so much, Panginoon. At gabayan mo po siya, Panginoon. Lord, kung may pagkakataon, Panginoon, sila po ay makadalo doon, Lord. Bigyan mo sila ng pagkakataon, Panginoon. Kung hindi man, Lord, sila po ay laging nakatune in, Lord, dito, Panginoon. Ang sa ganun sila po, Panginoon, ay mapagpala rin po sila sa mga spiritual na pagpapala, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin at muli pa salamatan, Lord. At mga bagay nito, Panginoon, ibinabalik namin ang kapurihan. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen and amen. God bless you. Amen po ng Panginoon. So, lahat po tayo ay makakaato na. So, amen. Ganun po talaga ang buhay. May umaalis, may dumarating. Amen. So, Brother Brad, darating naman. Amen. Hallelujah. So, purin ng Panginoon, tunay na ang lahat ay ang Panginoon ang may akda ng lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Amen. So, tuloy-tuloy na tayo, mapatid, sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. So, nung nakaraang Sunday, napag-usapan po natin o na-message natin about grow. Kung paano po tayo mag-grow sa Panginoon. Amen? At so mga ito naman, mga kapatid, nais ko lamang pong magpasa ng versículo sa Bible, mga kapatid. Matatagpuan po natin sa Book of Psalms 122 verse 1. Amen. So, dire-diretso na po tayo, mga kapatid. Psalms 22 verse 1, sabi dito sa wikang English, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Sa Tagalog, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen? So tayo ba ay nagalak? Tayo ba ay nagalak kung tayo po ay iyain sa bahay ng Panginoon? Amen. So, dapat po tayo magalak. Amen? Nandito sila kaibigan po ni Resty, si Bert. Amen? And then si Christopher. God bless you. Amen? So, nagagalak po kami. Nagagalak po tayong lahat. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? So, kagalakan, mga kapatid, na naging siniksa. God bless you. Amen? Hallelujah. So, napakaganda kasi, mga kapatid, na kagalakan natin, nayayain tayo sa ganitong pagtitipon. Magagalak tayo. Why? Kasi makakaroon pa tayo, mga kapatid. Dito tayo makakaroon ng mga spiritual growth. Amen. Amen. Lalago tayo spiritually. Amen. So, sabi nga dito, why attending church is important? Bakit napakahalaga po ang pag-attend
sa church. Amen. At sabi dito, mga kapatid, ang unang reason bakit mahalaga po ang pag-attend ng church, sabi dito sa una, it is a place of spiritual growth. Lalago pa tayo spiritually. Tulad ng nasabi ko po nung nakaraang Sunday, mga kapatid. Amen. Going to church. Para lumago tayo, going to church. Go to church. Amen. So, sabi naman dito, it's a place of spiritual growth po natin. So, makikita po natin, mga kapatid, kung hindi po tayo dumadalo, o matagal po tayong dumadalo, di ba parang nanghihina din tayo sa Sister LB? Di ba? Parang sa halaman ba, o sa isang tanim, matagal mo siyang hindi diniligan, siyempre malaylay mo, di ba? Malaylay mo. So, kastamat iti, pinagdalo tayo iti church. Noong kamat nga, although, mga kapatid, nandun ang Panginoon kasama natin, pero kailangan po natin ang fellowship. Kailangan po natin. Dahil ang kahalagahan po nito, dito po tayo lalago. Sabi nga ng Bible, forsaking not the assembly of God. Amen? Huwag po nating kaligtaan ang pagtitipon. Pero sabi ko nga, although hindi po tayo minsan nakakadalo, mayroong mga kadahilanan, nandun pa rin ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Amen. And secondly, it is a place of revival. Amen. Di ba pag nakakadalo tayo, parang nai-energize tayo, Brother Ian? Amen. Di ba pag nakakadalo tayo, parang yung dati mo, pag nandun ka sa bahay, ang lungkot-lungkot mo, parang naikwento ni Sister Elvin, parang laboring tibiyag mo dahil awanti ko ngam na naka-attend kami para kasala ka lang tayo maragragsakan. Nare-revive ka. Amen, di ba? Kasi alam naman natin dito, kapatid, pag nandito po tayo, talagang nagiging energetic tayo, parang nabubuhayan tayo. Amen. Ay ropa tayo nga naglungkot, no? Dati tayo, ang saya-saya na, di ba? Experience ba natin yun? Experience natin yun, kapatid. Amen. Dahil ang lugar na ito, kapatid, sabi nga, this is a place of refuge. Amen. Nandito pa tayo, kapatid. Ito ang lugar, kapatid. Ito ang ating comfort zone natin. Dito tayo, kapatid, na parang nako-comfort tayo. Marami kang problema, marami kang iniisip sa buhay mo. Amen. Ang dami mong labahan. Iwanan mo yun, dalhin mo dito sa Panginoon. Pumunta ka dito sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Huwag mong isipin. Isipin mo, nandito ka. Amen. Isipin mo, ikaw ay makakatanggap ng mga espiritual na pagkain mula sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga ng Bible na hindi the Word of God, mga kapatid, hindi lamang po nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. So, pag tayo po'y dumadalo, nare-revive po tayo, sumasayang buhay natin. Kahit may mga problema, tayo sa buhay may kanya-kanya tayong problema, di ba? Sabi ko nga sa inyo, lahat tayo may kanya-kanyang problema. Matakot ka na kung wala kang problema, Sister Panji. Amen. Kasama sa buhay natin yan. Laging kakambal niyan sa paglilingkod natin. Dahil sa problema, kapatid, doon po tayo, kumbaga, tinetest ng Panginoon. Amen. At pag yan ay napagtagumpayan mo, kapatid, pakinabang para sa iyo. Amen. Puri ng Panginoon. And third, kapatid, ang kahalagahan, the importance of attending church, sabi dito, it is a place of worship. So kanina, mga kapatid, ang saya-saya nating magpuri sa Panginoon. So umigaw. Amen? Tumalon. Amen? Isigaw natin ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Naglalaan tayo, mga kapatid, ng oras para sambahin ang Diyos, mga kapatid, tuwing araw ng linggo. Amen?
Ito lang yung hinihiling ng Panginoon tuwing araw ng linggo, nandito pa tayo. Amen? But although, kahit pa man hindi po araw ng linggo, araw-araw, pwede natin purihin ang Panginoon, kahit saan tayo dalhin ng Panginoon. Amen? Kahit saan ka mang dako, dalhin ng Panginoon, nandyan. Amen? Hallelujah. Pwede tayo magpuri sa Panginoon kahit saan ang dako. Amen? Pwede mo siyang purihin. Di ba minsan, nandun ka sa isang lugar, umaawit ka? Amen? So isang ano yan mga kapatid, isang way na para mapupurihan mo ang Panginoon. O habang nagdrive ka sa motor, umaawit ka. Amen. Minsan nagagawa ko po yung mga kapatid. Amen. Maalala ko nung nagbibiyahe po ako pauwi, galing Abra hanggang Ordaleta, it takes 10 hours yan. Sa tricycle lang po yung gamit ko. Yun. So, experience ko yun. Habang inaantok ako, kailangan na kong umawi. Inaantok ako. Kasi ang oras, parang, yung oras po kasi yung biyahe doon, mga 5, nakarating ako dito ng 2 p.m. 2 a.m. na po. So, yun, minsan, nadrive tayo, umaawit tayo sa Panginoon. So, isang form yan ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat tayo. Nagpupuri tayo sa Lord. Amen. Hallelujah. So ang lugar na ito mga kapatid, a house of worship. Amen. Hallelujah. So dito mga kapatid, ang pinakamagandang lugar na puntahan natin. Amen. Hindi po doon sa sabungan, hindi po doon sa diskuhan. Ito na po ang pinakamagandang lugar na puntahan ng bawat Kristiyano. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Pang-apat, it is a place of fellowship, mga kapatid. Hallelujah. Ito ang lugar, mga kapatid, na nakakaroon po tayo ng fellowshipping with one another. Amen. Nagpapatibayan tayo, nag-i-encourage sa bawat isa. Dito tayo mamatid, dito tayo na-encourage. We encouraging each other. Amen? Sharing with one another. Amen. So, mayroon akong babasahin dito. Amen. Isang quotation. Ito kapatid. Sabi dito, napaganda kasi pagkwentuhan ng kapatid ang kabutihan ng Panginoon. At kung paano po tayo lalong pinapalago at magiging successful tayo kapatid. Amen. Na maganda po mga pag-usapan natin. Sabi nga dito, kung tayo po'y magbabasa o kung tayo po'y magkukwento, sabi dito, don't read success stories. Huwag daw tayong magbasa o magkwento ng mga success na story. And you will only get a message. So kung tayo daw po ay nakikinig o tayo daw po ay nagbabasa ng mga istorya, amen, ang may bibigay lang po sa atin ay mensahe. At ituloy ko, read failure stories and you will get some ideas and get success. So napakaganda po yun. Pwede pala nating pag-usapan ay mga failure story natin. Amen? Dahil itong mga success story, makakakuha ka lang doon ng mensahe, sabi niya. Pero ang pag-usapan mo ay mga failure stories, you will get some ideas and get success. Totoo yan, mapatid, na pag ang pinag-uusapan natin, mga failure natin, so, dahil doon, di ba, nagiging stepping stone natin ang mga failures natin. Amen. Nagiging, kumbaga parang, sabi nga, yung mga pagsubok natin, nagiging blessing. Sabi nga ng awit, these trials make a blessing. Amen. Puri ng Panginoon. So, sharing stories. Amen. So,
So yun po ang mga dapat nating pinagkikwentuhan at doon mapatid, napapatibayan ang mga brothers and sisters natin. Amen? Nagkakaroon po sila na mai-encourage sila. Oh, buti pa sa sis na pagtagumpayan mo yung pagsubok na yan. Oh, buti pa, di ba? Pag na-experience na nila yun. So, pag dumating din sa iyo yun, mapapagtagumpayan mo rin. Amen? Because of this story. Dahil sa kanyang pinagdaanan. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. And panglima, it is a place of giving. Hallelujah. So ito na naman pati nagbibigay, naglalaan po tayo ng oras, giving our time para sa pag-attend sa Panginoon. So hindi naman to sakop sa financial na pagbibigay, kundi kapatid, ibigay natin buo ang ating buhay sa Panginoon. Sabi nga doon sa Bible, silver and gold have I none. Sabi ni Pablo yun. But meron lang siyang isang bagay na maibigay. But in the name of Jesus, dahil meron pong kandun meron pong isang may karamdaman o isang namamalimos, kapatid. So, yung binibigyan siya ng pera, may nagbibigay, pero dumating si Pablo, sabi niya, wala akong bibigay ng pera o ginto. Isa lang ang pwede kong bibigay sa iyo. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Ikaw, sabi nga doon ay, ikaw ay gagaling. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, yun, giving. So lahat, kapatid, bigay natin lahat. Amen. So, sakop din dito, mga kapatid, ang giving. Hallelujah. Giving and forgiving. Amen. Naglalaan po tayo o nagbibigay po tayo, pwede nating maibigay sa kanila ang pagpapatawad din, kapatid. Sa lahat ng tao, diba sabi ng panalangin, patawarin mo ako gaya ng pagpapatawad ko sa aking kasalanan, sabi niya. Patawarin mo sa aking kasalanan gaya ng pagpapatawad ko sa mga nagkasala sa akin. So, di ba? So, tayo sa pamagitan no, kapatid, amen, na ikaw ay inaamin mo na ikaw ay nagpapatawad, pinatawad mo na rin yung sarili mo. Amen. So nakakaluwag po ng puso. Amen. Na kung meron kang napapatawad na tao o meron nakapanakit sa iyo o nasaktan mong tao o mingi ka ng tawad o ikaw ay hihingi ng tawad, kapatid, para kang nabubunutan ng tinik at ikaw ay nagiging malaya. Amen. Hallelujah. Pero hanggat mayroon yun, kapatid, hindi ka nakakalaya, kapatid. Amen. Kailangan mong magpatawad, sabi nga ng Panginoon. Kung ang Panginoon nga nagpapatawad, ang matsuma na tayo pa ay hindi pwede mapatawad. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. And last, kapatid, masasabi ko, kapatid, na ang isang mahalagang bagay, bakit tayo dumagalo. Amen. Sabi ng Philippians, basahin ko lang po, last na po ito, saglit lang po ito. Okay. Sa Philippians chapter 4, yeah. Sa Philippians chapter 4, verse 4 verse 6. Ayan, sabi dito nga kapatid, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication make thanksgiving, let your requests be made known unto God. So,
Yung pang-anim mga kapatid, it is a house of prayer. Amen. And dito po ang house of prayer po natin. Amen. Dito lahat, ang mga burdens natin, dalhin natin lahat. Amen. Ang lahat ng panalangin natin mga kapatid ay tinutugon ng Panginoon. Amen. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication be with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So alam ng Panginoon, amen. At tayo pa nananalangin mga kapatid, alam ng Diyos ang ating mga desire, ang ating mga puso, tinutugon ng Diyos yan in the right time. Amen. Kung hindi man tinugon ng Diyos ngayon mga kapatid, patuloy ka pa rin manalangin. Amen. Hanggang sa mga kapatid, makita ng Panginoong puso mo, ibibigay ng Lord sa iyo yan. Amen. Parang yung, maalala ko yung sa Bible mga kapatid, na hindi niya po binitawan yung angel, di ba brother Ian? Si Jacob. Hindi niya binitawan, talagang kasi gusto niya eh. Hanggang sa yung prayer niya mga kapatid ay tinugon na hindi na rin maiano kasi nandun talaga ang pagpupursige niya mga kapatid. Hanggang sa ibigay na kasi nakita mga kapatid yung puso niya. Amen. Ang birthright gusto niyang makuha kapatid. Amen. Kaya yun, binigay din ng Panginoon sa kanya. So lahat, ang ating sa lahat mga kapatid ng ating buhay. Amen. Sa lahat mga kapatid ng aspeto ng buhay natin, alam ng Diyos lahat mga yan. Amen. Hallelujah. So ilagak natin lahat sa Panginoon. Sabi nga, wala pong imposible sa panalangin. Sa panalangin mga kapatid, sabi nga, panalangin can remove mountain. Gaano man, di ba ang mountain malaki? Amen? Simbolo yan ng mga problems natin. Amen? Pag tayo po'y nanalangin mga kapatid, amen, ang mountain na yan, mariremove yan sa pamamagitan po ng panalangin. Sabi nga, ang Diyos ay mas malaki kaysa ating problema. Totoo yan mga kapatid. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Prayer can remove mountains. Gaano man kalaki ang problema, para mong ang problema, amen? Parang ang alam mo parang wala ng pag-asa, pero meron lagi. Amen. Mas malaki ang Diyos mga kapatid. Kung maalala nyo si Moses nung tumawid po sila sa dagat mga kapatid, hinahabol na po sila ng sundalo ni Paraon. Wala na po silang mapupuntahan. Amen. Kung titignan natin, wala silang pag-asa, talagang mamamatay na silang lahat, wala na silang tatakbuhan. Moses, dinala mo ba kami dito para kami mamatay? Sabi nila. So, sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord. Ganun din po sa ating mga pag kumaharap po tayo ng problema, mga kapatid, ng kabigatan sa buhay, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Nandyan ang katupunan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. At ang nangyari mga kapatid, hindi na expect na hatiin ng Diyos yung dagat. At doon tumawid sila. Na akala mo parang isang tawag dito, kasi ang ganda yung nilakaran nila eh. Na pinakita doon mga kapatid, ang ganda nilakaran nila, ang tuyong-tuyong daanan nila talagang nag-rejoice sila. Ang salvation ng Panginoon, nagalak sila kapatid, hindi po nila in-expect na mangyari po yun sa panahon po ni Moses. Amen. So sabi ko kanina, ganun din ang problema natin. Kung malala yung kwento ni David and Goliath, di ba si Goliath ang laki-laki? Natakot yung mga sundalo, natakot sila. Amen, mga kasama ni David, natakot sila. Kaya nga hinamon sila ni David. Sinabi nila kay David, David, kung matatalo mo si Goliath, kami ay magbabow down sa inyo. Magbabow down sila. Amen. So, di nila alam mga kapatid si David, isa siyang bihasa. Amen. At hindi naman po kanyon ang ginamit, hindi naman po baril,
Ang ginamit lang po niya ay ang slingshot, amen, na mayroong 5 bato, amen. Nagsisimbolo yun ng biyaya ng Panginoon. Unang bato pa lang, tinamaan na yata sa noo, yan, di ba? Amen. Hindi po yun nakita agad ni Goliath. Talagang ang bilis ng pangyayari. Nung in-slingshot niya, tumama sa noo, mga kapatid, sentro, yun, namatay si Goliath. Kaya mga kapatid, nung namatay, yun, yung mga sundalo nakasama po ni Goliath, mga kapatid, amen, sila po ay nag-bow down, mga kapatid, sa mga sundalo po o kasama po ni David. Amen. So lahat po ng mga problema natin, mga kapatid, magbabow down sila, mga kapatid. Amen. Hanggat ikaw ay nakatayo strong. Amen. Hallelujah. Tulad ni David, mga kapatid, matatalo natin lahat ng problema dahil nandyan, mga kapatid, ang Panginoon kasama po natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. So God will make a way. Sabi nga ng awit, when there seems to be no way. Amen. Pero yan, mga awit pala, mga kapatid, God will make a way. So ang Panginoon ang gumagawa ng paraan ng way. Amen. Para po tayo, mga kapatid, ay makaalpas doon sa tinatawag po natin mga problema sa buhay natin. Amen. So meron pa palang isang lugar, mga kapatid, yung muli ay yung last kanina is a house of prayer, at yung panghuli, mga kapatid, panghuli na to, a place of service. Amen. Isang lugar ng paglilingkod, doing our best para sa Panginoon. Ano mang mayroon tayo, mga kapatid, talent natin, ibigay natin sa Panginoon para sa paglilingkod. Yung mga young people, mga musician natin, mga singers natin, mga nanay natin, the sister tasing na nagluluto, ibigay natin yung the best para sa paglilingkod. Amen? Gamitin natin lahat sa Panginoon. Ang lakas natin, ang talent natin, ibuhos natin at ibigay natin lahat sa Lord. Amen. Hallelujah. We are serving, sabi nga, we are serving great people. Tayo po ay nagsuserve. Alalahanin natin, hindi tayo nagsuserve ng mga ordinaryong tao. We are serving great people of God. Amen po rin ang Panginoon. Hallelujah. So, sabi nga, problems are common. But, hallelujah, common na po sa atin ang problema. Amen. Ang gagawin lang mo natin, kasi sa problema, kapatid, lalabas po ang ating mga attitude, di ba? Amen. Kumbaga, kung paano mo ma-handle ang problema. How can you handle the problems? So, sa pamagitan po pala ng problema, kapatid, doon sinusubukan tayo ng Panginoon para lumabas yung attitude natin kung paano po natin i-handle yung problema. So, minsan, mayroon tayong mga problema, kapatid, minsan, mainitin ang ulo natin. Di ba? Pero nais ng Panginoon, pag mayroon tayong mga problema, maging kalmado lang po tayo. Maging kalmado lang. Amen. Hallelujah. So, problems are common, but attitudes make the difference. Amen. Sinusubukan po tayo. Sa pamitan ng pagsubok, lumalabas kung ano magiging reaction natin. Di ba yung minsan na ibahagi ni Father Ian, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Lumabas po yung karakter. Lumalabas po ang ating mga karakter, mga kapatid, pag tayo po ay sinusubukan. Di ba? Halimbawa, mayroong pumunta sa bahay nyo, pinagmumura ka, sige. Ay, no, sa bali lang, di ba? Bali yan, talagang bumalis ka masaya. Amen, di ba? No, hindi lang tayo Christian, no, kapatid. Talagang bumalis ka ba? Alam di bunin mo, as-asa ka, di ba? Nakipag-away ka na rin. Amen? Pero hindi po ganon ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sa pamagitan, mga kapatid, ng mga problems natin, doon, tayo po ay pinipino ng Panginoon, pinipino ng Panginoon. Yung character natin, may labas natin ang good character, not a bad character. Mga kapatid, dahil kung bad character, tinatulan mo, mga kapatid, sa mga tao nakakarinig sa iyo,
hindi, kumbaga, nagiging hindi ka mabuting halimbawa na po, kapatid. Makikita po nila yun. Amen. Kaya purihin ng Panginoon, binibigyan po tayo, kapatid, ng mga bagay na yan, na kahinahunan ng Spirit. Amen. Hallelujah. Kung paano po natin i-handle ang pagsubok sa buhay natin. Amen. Hallelujah. So, yun po ang mga bagay na kahalagahan po ng pagtitipon natin. Nakakapakinig po tayo ng salita ng Panginoon. At kung saan man tayo dali ng Panginoon, magagamit po natin yun. Mga kabataan, magagamit nyo yun kahit saan kayo dali ng Panginoon. O ito yung tinuro ng brother, ito yung tinuro ng pastor namin na dapat kaming huminahon pag mayroong kaming kaaway. Patuhin namin ang tinapay. Iwing palaman. O, di ba? Amen. Totoo ba yun, mga kabataan? Amen. So, balang araw, yung mga naririnig natin dito, magagamit nyo kung saan man kayo dali ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil sabi nga, ang salita ng Panginoon, amen, ay magagamit natin, it is profitable for doctrine, for reproof, for correction in righteousness. Amen. Yun po ang nagagawa po ng salita ng ating Panginoon. So, namomold tayo, inaayos tayo ng Panginoon. Amen. Magiging naayos ang buhay natin dahil nakakapakinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amen. So kung pipili tayo ng lugar na puntahan, ito po yung napakagandang lugar na puntahan natin. Maalala ko yung isang parang nabasa ko yun o napanood ko sa Facebook, kapatid. Last na ho ito. Merong isang Kristiyano pinagpili kung saan pupunta, Brother Ian. Pinapili siya, beach or church. Sabi doon. Sino nakabasa sa inyo na yun? Parang ano yun beach or church? Ang pinili niya, beach. Amen. Sumunod naman, yung isa naman, diskuhan or church. Ang pinili niya, yung isa, diskuhan, Brother Ian. Sa pleasure. Amen. Pero pagdating mga patid, nung, marami pang mga tinanong, pero pagdating mga patid, nung pinagpili siya, gusto mo hell o heaven, sabi niya. So nag-isip siya. Nung una, mga sinasabi niya, ayaw niya yung church. Gusto niya swimming, gusto niya beach. Pangalawa, gusto niya diskuhan, ayaw ng church. Nung tinanong niya about salvation, gusto niya hell or church. Sabi niya. Amen. So pinili niya ngayon yung church dahil ayaw naman niya, kapatid. Amen. Ayaw naman niya na mapahamak. Amen. Heaven or church, sabi niya, o di heaven ang pinili niya. Amen. So, sa atin, mga kapatid, minsan, inaayawan natin na pumunta, pero pagdating sa salvation, mga kapatid, although tayo naman po, mga kapatid, wala na po tayong problems about sa salvation natin. Doon na lamang po, masisip na lang po tayo doon sa vision natin. Doon naman po yung iba po yung save at saka may eternal life. Yung save tayo sa mga gawa ng laman natin. Masisip tayo doon. Masisip tayo. Di ba? Pag nasa kwan naman tayo, noon, di ba? Dati kang chain smoker, dati kang manginom, pero nung nasa Panginoon ka, na-change yun, di ba? Amen? Yun yung sinasabing save tayo po doon. Yun yung sinasabi ng mensahe. Amen? Pero eternal life, laging nandyan. Amen? Secured na tayo, nandyan na kapatid ng salvation, kapatid. Nandyan na yung eternal life na tinatawag. Kailangan lang nilang masalba, kailangan nilang masave. Kaya mga kabataan, pag meron kayong na-encourage o nayaya dito, sinisave nyo sila. Saan? Sa bisyo. Sinisave nyo sila doon. Pero yung buhay, kapatid, nandun na, yung eternal life nandun na. Doon lang po tayo. Yun pong pagkakaiba ng save at saka eternal life. Amen.
Kaya purihin ang Panginoon, salamat sa Lord. So yun mga bagay na nakapagbibigay po sa ating kapatid ng kahalagahan ng pag-attend ng church. Amen. So I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. God bless us all. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So tumayo po tayong lahat. Amen. Amen. At tinatawag ko ang ating MC. God bless you, Brother Ian. God bless you, Pastor. Amen. Hallelujah. Amen. Attitude, character. Amen. Doon pa lang, hindi ka pala magsasalita, pwede ka na makaakay. Amen. Hallelujah. So, sa ating pagtatapos, pansamantalang pagtatapos, mga kapatid, kabitin natin yung pasasalamat ng marami sa ating Panginoon. Amen. Yun lang ang alam ko kasi bagay na pwede natin ibalik sa Panginoon. Sabi nga niya, hindi ko kailangan yung mga bagay-bagay na gawa ng kamay. Ayan. Anong kailangan ng Lord? Yung bagay na yung ginagawa ng kamay. Yun yung pagpupuri mo. Yung pasasalamat. Amen. Habang inawit po natin, pwede po kayong magbigay ng inyong tithes and offering. Amen.
Maraming salamat po sa araw na yung pinagkaloob sa bawat isa, sa pusong nag-uuma po, Panginoon, na makadalo sa iyong gawain. Maraming salamat sa inspiration. Kaya kami narito, Panginoon, upang pakinig, umawi, magkalugod-lugod. Puri namin. Lord, alam namin na hindi pa kami namarito, Panginoon. Alam niyo na kung ano nasa puso namin. Ano mang bagay na hinihingi namin, Panginoon, hindi man namin masambit sa aming bibig. Ikaw ang Diyos na tumitingin sa aming mga puso, sa aming isip. Lord Jesus, wala po kang ibang pwedeng magawa upang balik ang lahat ng mga bagay-bagay na ginawa mo sa amin, Lord, kung pasalamatan ka sa pamamagitan ng awit, sa pamamagitan ng gawa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ginamit mo para kami luluhin. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iiwalay, Panginoon. Muli, ikaw po ang siya manguna sa bawat gagawin namin. Siya magbigay ng blessing. Magpapay sa amin. Bless us, Lord Jesus. Everyone of us. Goodbye po, Panginoon. Ganun din ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, Panginoon. Alam mo, at nakikita mo ang hirap nila. Katulad din namin na nais makasumpay. But Lord Jesus, hallelujah, hindi namin tinitignan ang hirap na nararamdaman ng aming flesh, sapagkat Lord, kapag kami ay gumagalo sa iyong gawain, Lord, at kami ay nagiging malakas. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalangin namin, Lord, sa susunod, sa darating na linggo ulit, Panginoon, papuin mo muli, Panginoon, ang aming mga puso upang sa ganun ay makadalo kami nang walang inisip kundi ang purihin ka sa araw na yun. Gabayan mo, Panginoon, ang mga estudyante na nakikinig na nandito ngayon ang puri sa iyo, Panginoon. Lord, alam ko rin ang kanilang pangangailangan. Hindi man namin masakit ito, Lord, sapagkat alam namin din na ang buhay estudyante ay hindi rin madali, Panginoon. Bubugod din ng oras, stress. But Lord, sabi nga ng aming pastor kanina, maging mahinahon lang tayo. Lahat ng bagay, Panginoon, ay magiging maayos. Thank you, Lord Jesus, for that word. Hallelujah. Muli, napasalamatan ka namin at tinataas, Panginoon. Nagapulga sa lahat ng oras. Paalala mo, Panginoon, na hindi lang every Sunday ang pwede kaming mag-worship, but Lord, sabi ng aming pastor, ang simpleng pagkanta mo habang nagbiyahe ka, ang simpleng pagkanta mo habang naghuhugas ka ng plato, bago ka matulog, ang simpleng prayer mo namin, it is an act of worship, Lord Jesus. Hallelujah. Sa lahat na nabibigatan, alam namin, Panginoon, ikaw ang kumikilos. Paalala mo, Panginoon, ang mga teaching word na naririnig namin, Panginoon. Kung kami ay nangihina, Panginoon, ipaalala mo ang mga salita. Narinig namin mula sa pulpit na ito, mula sa bibig na ginamit mo, every Sunday, Lord Jesus. Kami ay naghihirapan, Panginoon. May sakit, Panginoon. Ipaalala mo, Panginoon, na walang iba, hallelujah, na nagpapagaling kundi ikaw, Lord. Kahit kaano man, kalalang bagay mo. Sabi mo kay Moises, you are God that made me. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Bless everyone, Lord Jesus. Our pastor, Lord.
pwede mo siyang bigyan ng lakas ng pangangatawan, Panginoon, na magampanan niyang inating trabaho, napakainin ang bawat tupa na nandito. At ganun din, Panginoon, ang bawat tupa na nandito, bigyan mo din sila ng lakas upang magampanan din nila ang kanilang role bilang isang Kristiyano. Hallelujah. Bilang great people of God. Hallelujah. Thank you, Lord. We ask all these things in Jesus Christ, we pray. Amen. Tayo po'y magkamayan mga kapatid. Amen.
It's like